Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating mga pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18. Ayan. Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, ang kanyang mga katawan at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, Panginoon. At ito'y iyong pagalingin. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kababayan, kaibigan na nakaranas ng isang malakas na hangin dahil sa bagyo, Panginoon. Lalong-lalo na sa lugar ng Mindanao at Visayas na nadaanan ng isang bagyo. Lord, pagkalooban mo sila ng pangangailangan nila. Bigyan mo sila ng mga pagpapala na upang maibalik nila ang mga tahanan na nasira dahil sa malakas na hangin o ulan. Salamat din, O Lord, dahil lumabas na ang bagyo sa aming bansa. Salamat dahil ito'y saglit lang na narito sa aming bansa, Panginoon. Amin ang inaalala sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na magsisihanda sa kanilang mga pananambahan ngayon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na dadako sa iyong iglesia upang manambahan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong mga manggagawa sa ubasan. Ingatan mo sila, bigyan mo sila ng kalakasan sa araw na ito upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa kanilang mga tupa, Panginoon, na nag-aantay ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa salitang aming mapakinggan at naway maging guide namin ito para sa aming pang-araw-araw na buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, naway makasumpong sila ng trabaho para sa kanilang sambahayan at magkaroon sila ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang
ingatan doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu upang ligtas sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan sa ibang bansa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na patuloy na nagmahal sa amin, nagligtas sa amin mula sa putik ng kasalanan. Lord, salamat. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kristiyanong na lumago sa pananampalataya. Inuutosan tayo sa kasulatan na lumago sa biyaya ng at kaalaman at ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa pangalawang Pedro 3:18. Ang paglagong ito ay paglago sa espiritual o paglago sa pananampalataya. Sa sandaling tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, isinilang tayong muli sa espiritual, sa pamilya ng Diyos. Gaya ng mga bagong silang ng sanggol na kinakailangang pakainin ng gatas para lumaki at lumusog. Gayon din naman, nangangailangan ang isang batang mananampalataya ng espiritual na pagkain para lumago ang kanyang pananampalataya. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago tayo tungo sa kaligtasan. Sapagkat naranasan na natin ang kabutihan ng Panginoong Hesukristo. Ang salitang gatas, mga kapatid, ay ginagamit sa Bagong Tipan bilang simbolo ng pangunahing pangangailangan sa buhay Kristiyano. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas sa espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Diyos. Ngunit, habang lumalaki ang isang sanggol, mga kapatid, hindi na sapat sa kanya ang gatas. Kailangan na din niya ang matigas na pagkain. Ito ang nasa isip ng manunulat ng Hebreo na kanyang paalalahanan ang mga Kristiyano. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, mga kapatid, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain, mga kapatid, ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Nakita ni Apostol Pablo ang parehong problema sa mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya at ang kaya lamang nila ay gatas. Dahil hindi pa sila handa para sa matitigas na pagkain. Ayon sa Hebreo 5:12-14, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan
ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala at mapagkakaiba ng mabuti at masama. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay paayon sa laman at mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig na sa inyo ang laman. Ang inyong pagkainggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasalimbutan pa kayo at mamumuhay ayon sa laman. Ang analohiya sa pagitan ng isang batang sanggol at isang sanggol sa espiritual ay mauunawaan kung ating titingnan kung paano lumalaki ang bawat bata. Ang isang bata, mga kapatid, ay pinapakain ng kanyang mga magulang at natural siyang lumalaki. Ngunit ang isang batang Kristiyano ay lalaki lamang kung sasadyain niyang magbasa ng Biblia at ilalapat sa kanyang buhay ang mga itinuturo nito. Nakasalalay sa kanya ang kanyang paglaki. May mga Kristiyano na naligtas na sa loob ng maraming taon, ngunit sanggol pa rin sa espiritual. Hindi nila nauunawaan ang malalalim na katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ang dapat na kainin ng isang Kristiyano? Ang salita ng Diyos. Ang mga katotohanang itinuturo ng Biblia ay mayamang pagkain para sa mga Kristiyano. Isinulat ni Apostol Pablo na ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng ating kinakailangan para lumago sa ating pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Ayon sa pangalawang Pedro 1:3-11, kung saan inilista ni Apostol Pedro ang mga katangian na kinakailangan nating idagdag sa pasimula ng ating pananampalataya para maganap ang paglago at salubungin tayo ng Diyos sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayon sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa pagkamakadiyos sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa pamagitan nito, ibinigay niya sa atin ang Kanyang mga mahalaga at dakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang dahil dito, pagsikapan ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kagandahang asal at sa kagandahang asal
ang kaalaman, idagdag ninyo ang kaalaman, ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang pagkamakadiyos. Idagdag ninyo sa pagkamakadiyos ay ang pag-ibig, mga kapatid. At ang pag-ibig sa kapatid ay pag-ibig. Ito angay sapagkat kung taglay ninyo ang nananagana sa inyo ang mga katangiang ito, hindi kayo magiging tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang sinumang wala sa mga katangiang ito ay bulag, maiksi ang pananaw, nakalimutan na niyang nalinis na siya sa mga dati niyang kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong lalo na maging tiyak ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo sapagkat kayo'y gagawin ninyo ito. Kailangan ay hindi na kayo matitisod. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan ay ibibigay sa inyo ang masaganang pagpasok sa walang hanggang paghahari ng Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga, ang paglagong espiritual. Naway kami, O Diyos, ay lumalago sa espiritual. Hindi kami maging bata, tulad ng bata, Panginoon. Naway kami makapagbahagi ng mga salita mo, Panginoon, upang aming bumaabot namin ang aming mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa inyo at hindi pa sila naliligtas. Panginoon Hesus, ngayong umaga, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Puspusin mo sila ng iyong banal na espiritu upang sila, O Diyos, ay ligtas sa anumang mga panganib sa buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Tulad ng iyong mga alagad, nakakaasa po kayo, Panginoon, sa iyong pagtitiwala sa amin. Nakakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin, ang pagtitiwala na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.